Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Medyo makulimlim pa rin po ang ating umaga. At muli, sama-sama po tayo sa ating kalahating oras na pagtalakay sa mga mahalagang issue ngayon pong araw na ito. Unang araw ng Setyembre, auno po ngayon, bare month na. At nakita nyo na ba si Jose Marichan? Napakabilis po ng panahon, at maya-maya lamang Pasko na. Ayan. Itong Pasko ang pinakamasaya sa ating pong mga kabataan lalong-lalo na. Pero sa mga ninong, ang mga ninong nawawala daw pag Pasko. Bueno, ito pong muli ang inyong kasandigan. Jigs Magpantay po lamang. Huwag po ninyong kalimutan i-like, i-share at i-subscribe po ang sa inyo pong Facebook ang ating pong programa na inyo pong napanood sa Facebook page at YouTube channel, ang ating pong programang Sama Ka Na Kabayan, Morning Edition, dito po sa Margo TV. Bueno, happy birthday muna sa mga nag-celebrate ng Karawan ngayong pong araw na ito. Abay, maswerte po yung ating mga senior citizen diyan po sa Taguig. Alam nyo po yung mga barangay na sinakop ng Taguig, yung Embos, Ang Taguig daw po ay nagsimula ng mamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na may kaarawan ngayong araw pong ito. Happy birthday po sa inyo. At kung ikaw ay senior citizen, diyan po sa mga lugar po ng Embos o yung enlisted men barrios na tinatawag, ay ang edad mo mga 60 to 70, 69. 60 to 69. 69. May matatanggap kang 3,000 piso mula po sa local government ng Taguig. At kung ikaw naman ay 70 to 79, tatanggap ka ng 4,000 pesos. At kung ang edad mo naman ay 80 hanggang 89, meron ka namang 5,000 pesos na lumalagotok. At kung ang edad mo naman ay 90 to 99, meron kang 10,000 pesos mula po sa lungsod ng Taguig. At siyempre, pag ikaw ay 100,000 na, 100 years, 100,000, grabe na yun. Kung ikaw ay 100 years old na, siyempre, merong yung 100,000 pesos. Ito po sinasabi natin na dapat yung 100,000, iprograma din nila. Halimbawa, ikaw ay mag-edad 60, at least ilang percent, sabihin natin 10% nung 100, ibigay mo na. Kung ibibigay sa'yo 100 years old ka na, 100,000 ang ibibigay sa'yo, paano mo pa may enjoy? Hindi mo na may enjoy. Ang magi-enjoy na lang yan yung mga apo, yung mga anak na inaabangan. Inaabangan yung 100,000. So maganda sana kung ganito, unti-unti binibigay na. Kung anong edad, merong katapat na porsyento kung magkano ang dapat na matanggap. Pero yan po mga datos ng mga senior citizen, iniisa-isa daw po ngayon pagkat hindi naman po na-turnover ng lungsod ng Makati yung database ng ating mga senior citizen. Kaya
inaalam pa sa mga barangay ang mga datos na ito, kung sino po ang dapat bigyan, kung sino po ang dapat na maabutan po ng pera bilang kasgi po ng lungsod ng Taguig sa ating po mga senior citizen diyan po sa mga lugar na embos. Ano? So, happy birthday po sa inyo lahat at hangad pa po natin, wish natin na kayo ay humaba pa inyong buhay. Pero ang sabi, hindi na raw pahabaan ngayon eh. Hindi na raw po pahabaan ng buhay, kundi pasarapan na. Aanhin mo nga naman yung mahaba. Kung ikaw naman imbierna ang sistema, hindi nga naman. Pero tayo po mga anak, ano? Habang buhay po yung ating mga magulang, mahalin po natin yan at ipakita natin ang ating pag-aaruga sa kanila, ang ating pagmamahal sa kanila. Pagkat tayo naman lahat papunta po dyan eh. So, at least, buhay pa po sila, nararamdaman na nila yung ating pong tunay na pagmamahal sa kanila. Alam nyo, ito magandang ehemplo ito eh. Yung ating kasamahan dito, si Juby de Guzman, ako'y natutuwa pagkat talagang ramdam na ramdam ng kanyang ina ang kanyang pagmamahal. Malimit po, sinasama pa niya dito sa studio natin. At kung minsan nakikita natin, pinapaliguan niya. Pinopost niya pa yung pagkatapos maligo, mapaliguan niya yung kanyang nanay. Talagang mahal na mahal ni Juby yung kanyang nanay. At ito naman dapat ang ating ipapakita sa ating mga magulang. Ano? At yun ang mga ating gobyerno bilang pagpapakita din ng pagmamahal sa ating mga senior citizen, meron naman pondo para sa senior citizen eh. Ano, malaki rin po ang pondo para sa senior citizen at ito ay kinakailangan bitawan na natin, ano, ibigay natin kung ano ang nararapat, kung ano ang para sa kanila. Okay. So, maupay na aga sa mga taga-Samar. Uy, si Balot pala nagsampa na ng kanyang candidacy ha. Good luck Balot. Si Mayan Diasis nag-file na pala ng kanyang candidacy. At alam niyo po yung lalawigan ng Samar, yung pagkatawid mo po kung ikaw ay galing Matnog, diyan po sa Sorsogon. Tatawid po yung ferry papunta po diyan sa Allen. Ano? Ito pong lugar na ito, kung nagkakaroon po ng mga babagyo, halimbawa kung may bagyo, may sama po ng panahon, nai-stranded po ang mga sasakyan dito. Dito po nag-iipon-ipon. Pagkat yan lang po ang paraan para makapunta po, halimbawa, papunta ka ng Tacloban, papunta ka ng Cebu, papunta ka ng Mindanao, pwede pong dumaan dyan at marami po talaga dumadaan. Ngayon, hiniling po ni Congressman Marcelino Libanan ng Samar. Narating ko na tong lugar ni Congressman Libanan diyan po sa Eastern Samar, diyan sa Ormoc. Napuntahan ko na yung kanyang lugar, nasa tabing dagat. At ang sabi po ni Congressman Marcelino Libanan ng Samar ay kinakailangan na daw po na malagyan ng tulay. Yung tulay na kukonekta sa Luzon at Visaya. Pagkat usapan po itong paggawa ng tulay mula sa Matnog papunta po diyan sa Allen, sa Samar. Pero mukhang hindi pa natutuloy. Pero palagay ko pinag-aralan na ito ng ating pong National Economic Development Authority o NEDA. Ngayon, ang sabi po ni Congressman Libanan, upang maibsan po ang congestion sa mga seaport at masolusyonan ang problema ng mga pasaherong nai-stranded kung may sama po ng panahon, mas mainam na ituloy na po itong planong paggawa ng tulay diyan po sa lugar na yan. At ito po ay tulay na kukonekta sa Luzon, sa lalawigan po ng Northern Samar Province at
mula naman yan sa Matnog patawid po ng Allen Samar. Ano? Ang panawagan po ni Congressman Libanan sa ating pong yung ating mga economic planners ay isali na sa kanilang plano ang Sorsogon Northern Samar Bridge. Yan po ay gagawin dyan sa may San Bernardino Strait na, sa tinatawag na Mega Bridge Program. Meron pong Mega Bridge Program na binuo. Ito pong programa ito, itong planong ito, nung pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nauna na pong pinag-aralan ng NEDA na feasible po ang Luzon-Visayas Bridge. Noong pa po yan, 2019 eh. Noong 2019. Feasible, ibig sabihin pwedeng gawin. Pwedeng gawin. At ito ay mayayari, ito ay kung mapapagsimula na, masisimula na ang pagtrabaho, ay gagawin po ito maaaring mayari sa loob po ng 6 na taon. Ano bang haba ng distansya niyan mula Matnog papunta ng Allen? Ang distansya po ay ang distansya po niyan ay nasa 28 kilometrong tulay ang dapat pong i-construct diyan po sa lugar na yan. Ano? At ito namang 28 kilometers na ito, siguro may mas mahaba pa diyang nagawa ang ating pamahalaan. Lalo na po diyan sa may bandang Bisaya at Mindanao. Ano? Sa ilalim po kasi ng panukalang proyektong Mega Bridge, ito pong Mega Bridge, kasali po ang Interlink Bridge. So, nung isang araw, nung isang linggo, nandito yung ating ninong na taga Davao, na itanong ko po itong Samal Island Davao City Connector Bridge. Hindi siya updated, pero kasali po yan. So ilang tulay po yan na pinag-aralan, pinagplanuhan at kasama po dito sa Mega Bridge Program. At isa na nga po itong sa Matnog papunta po ng Allen. Ngayon, itong Samar Davao City, Samar Island, ito isang isla na kung inyong matatandaan, pinasok na nga ito one time ng mga pirata eh. At mayroon pang na-hostage. Pero napakagandang lugar. Nakapunta na po tayo diyan sa lugar na yan. At isa po sa mga dinadayo ng mga turista. Ngayon kasama po yan, yung Cebu-Mactan Port Bridge. Cebu-Mactan Port Bridge and Coastal Road. So kasali po yan. Yung Pangil Bridge. Yung Panglao-Tagbilaran City Offshore Bridge Connector. At 3 tulay diyan sa may Tawi-Tawi at itong Gicam Bridge. So, yun po ang mga kasali sa Mega Bridge Program na binuo po noong 2019. At kung ma-realize po ito, malaking bagay po ito. At magkakakonekta na po ang Luzon, Visayas at Mindanao. So, antabayanan po natin kung ano po ang gagawin ng ating pamahalaan pagkat ang plano pong tulay na ito ay nabuo sa ilalim ng build program ng DPWH sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At dito naman sa administrasyon ni Presidente BBM, yung kanya build more. So baka sakali sa ating mga taga-Bisaya at mga taga-Bicol, magkakakonekta na po ito kung sakaling mangyayari po itong kanilang pinagplanuhan na tulay diyan po sa Matnog papunta po ng Allen. Bueno, patuloy po tayo sa ating pong mga impormasyon, mga bagay-bagay dito po sa ating programa at ito problema itong isa itong issue na naman sa DENR. Ayon po sa Commission on Audit o kaya COA, nahihirapan po ang Environment Management Office
na habulin ang mga suppliers ng depektibong waste management equipment dahil bayad na ang mga ito. Malaking problema ito. Ako, naaamoy ko rito ang malaking anomalya dito po sa nadiskubre ng COA. Ito po ang sabi ng COA, mahihirapan po ang DENR, particular yung Environment Management Office po, na habulin ang supplier nitong waste management equipment na nagkakahalagang 936 milyong piso, kulang-kulang 1 bilyon na pondo po ng ating pamahalaan ang ibinayad dito sa supplier nitong waste management equipment na ito. Ngayon, ang mga hinahabol po sa audit ay ang biodegradable waste management shredder, yung pang-pino, pino nitong mga waste, yung mga basura, yung composters at recycling equipment. So 3 equipment po ito na binili po ng napakamahal ng Environment Management Bureau ng DENR, na lahat po ay depektibo, depektibo at hindi po magamit, meaning sayang at walang pakinabang. Yan po ang sabi ng COA. Nasa total po na 191 out of 285 LGUs na tinanong, kinumusta po kung kumusta yung ipinamahagi ng mga equipment na ito mula sa Eco Waste Management Program o Eco Waste Management Bureau ng DENR. At ang mga tanong po yan hinggil doon sa kung ano ang estado nito mga equipment na ito. Ito ba'y nagagamit niyo? Pinakinabangan niyo ba? O kaya hindi po napakinabangan at nasayang lang ang pondo? So, maliban po sa defective equipment, defective, ibig sabihin hindi po nagagamit dahil defective, na-discover din po ng COA na hindi na-meet ng supplier ang technical specification at hindi rin tinesting ang mga equipment na ito nung ito ay i-deliver. Ngayon, bakit binayaran? Hindi pala nasunod yung tamang specification, technical specification nito mga equipment na ito, ay bakit binayaran po ng DENR? At hindi rin itinuro sa mga binigyang LGU kung papaano ito i-operate, itong mga equipment na ito. Ay di napakalaki po ng diferensya. Sapagkat sa kabila po ng mga depektibong ito na nakita ng ating Commission on Audit, binayaran po ng Environment Management Bureau ang supplier. Ay nakakaduda, bakit hindi pala nasunod, hindi na-meet yung ng supplier yung technical specification at hindi rin tinesting ang equipment nung ito ay i-deliver at hindi rin tinuruan. Basta ibinigay doon sa mga taga-LGU, bahala na kayo sa buhay nyo. Di ba? So, bakit binayaran ng supplier? At mayroon pa ding mga undated na certificate of acceptance. Ibig sabihin, meron ng form na certificate of acceptance ng direktor, at nakalagay na doon sa certificate of acceptance na inattest po ng direktor na ang lahat ng mga equipment ay installed, na ikabit, tested, tinesting, at commission. Pagkatapos ma-inspeksyon, nako, ay bakit ganito? Ay napakalaki pong pondo ang binitawan ng ating pamahalaan para dito sa mga equipment na ito. Napakalaki, kulang-kulang 1 bilyong piso. Bakit naman itong direktor na ito,
pumipirma o nag-issue ng certificate of acceptance na sinasabing tested at maayos ang equipment. Nako, ito siguro kinakailangan dito. Bigyan nyo nga kami, kung makakakuha lang tayo sa COA ng kanilang audit report na ito, tingnan natin ha. At hahabulin natin kung sino baga ang direktor na yan. Kung sino ang direktor na umorder nito at nag-issue ng ganyan, nako, malaki po ang diferensya dito ha. At ayon sa COA, nagbigay ng paunang bayad ang EMD ng halagang 49.904 million pesos dito po sa supplier na Suki Trading Corporation. Yun ang pangalan ng kumpanya na nag-supply. Suki. Bakit kaya Suki? Siguro ito ang laging nagdi-deliver. Alamin din nga natin kung marami na itong Suki na ito na na-deliver na equipment dyan sa EMB. Pagkat Suki, yun ang mga pangalan ng kumpanya na alam mo, medyo kanyan. Suki, yung Matinubo, yung mga ganong pangalan. Ito, Suki Trading Corporation, Suki ng EMB. At yung Boston Homes Incorporated, noong pong September 29, 2021, yun ang mga paunang bayad na binigay po ng EMB. At sinundan ito ng 12 cheque, 12, tandaan nyo, 12, na nagkakahalagang 753.356 million pesos na ibinigay mula September hanggang December noong pong 2021. Sa panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ako may naaamoy ako dito na hindi maganda dito sa transaksyon na ito. Sino kaya ang nasa likod ng mga transaksyon na ito? At dito, kung sino man ang nasa likod, ay makakalibre yon. Pagkat ang hahabulin dito kung sino ang mga pumirma dyan. Sino ang mga membro ng Bid and Awards Committee. Yan. Yung mga signatory sa mga dokumento na to, naku, kayo ang hahabulin dyan. Kaya, kung minsan may problema po yan. Although, tumawag kunyari, taga Malacanang o kaya politiko na kilala. Ibigay mo yan dito kay Suki. Suki natin yan. Naku, ay problema ngayon. So, ang halagang ito ay bilang bawat isa, yung mga binigay po bawat isa, yung 490 sets ng waste shredder at composter sa halagang 998,000 ang bawat isa. Napakalaki 998, kulang-kulang 1 milyon ang bawat isa. Bayad po yan sa 48 recycling equipment na may kantidad na 6.305 million ang bawat isa. Nako, ay tsuba-tsuba ka. Ay talaga naman Napakalaki po ng halaga. Magkano kaya ang kinita ng mga lensyak na ito na mga nakaupo sa gobyerno noong itong transaksyon na ito mangyari. So, ito pong findings na ito ng Commission on Audit, kinakailangan yung ating mga senador, yung ating mga kongresista, kumisan hanggang lang sila hanggang investigation in aid of legislation. Yan ang problema pagkatapos ng ganito mga findings ng Commission on Audit, ano na? Ano na po ang gagawin? Ano na ang kasunod? Hanggang gano'n na lang po ba? Hanggang sa findings na lang ba? Kinakailangan mayroon itong kasunod na asunto kung sino man ang mga imbuwelto. Habulin po natin yung mga dorobo na yan sa pamahalaan natin. Pagkat tayo, naghihirap tayo, nagpapakahirap tayo, sila naman nagpapakasarap. So, ang Environment Management Bureau ay nagbayad din ng halagang 134.835 milyong piso para po dito sa isa pang kumpanya, yung CNG Environmental Management Corporation, para sa 21 sets ng
plastic recycling equipment. Ano yung plastic na mga itinatapo natin, binibili po yan, nire-recycle po yan. At alam nyo kung magkano ang bili ng bawat isang recycling equipment na ito, na binili po ng EMD, 6.42 million pesos bawat isa. So, ano ba itong EMD na ito? EMB, yung Economic Management Bureau. Sa ilalim po ito ng DENR. Ang kanila pong mandato ay i-implement ang Republic Act 9003 o kaya yung Ecological Solid Waste Management Act. Upang magkaroon po ng systematic solid waste management system para sa proteksyon ng ating pong kalusugan, ng bawat mamamayang Pilipino, proteksyon po ng ating environment. Yan ang kanilang mandato. Hindi nila mandato yung nakawin ang pondo ng ating pong pamahalaan. Kailangan po ipaliwanag ito ng mga taga-EMB. At habulin po natin. Napakalaki po ng halagang nawala dito. Biro mo kung ganitong halaga, kulang-kulang 1 bilyon na mga equipment para sa solid waste management program. Tapos wala namang pakinabang. Ano na mangyayari sa atin pag lagi pong ganito? Ano mangyayari pag lagi na lang ganire? Ay, naku naman kayo ha. So, sana makahingi tayo sa Commission on Audit. Susulat po tayo sa Commission on Audit at hihingi po tayo ng kumpletong datos po nito. At nakakasama po ng loob sa mga mamamayang Pilipino. Nakakasama po ng loob sa mga naghihirap nating mga kababayan na nakakadinig po ng ganitong mga bagay na nakawan pagkatapos ay sila naghihirap. Ay, nako kayo, ha? So, bueno, titingnan po natin kung paano natin ito, susulat tayo sa DENR, susulat tayo sa EMB. At hihingi rin po tayo ng kopya sa COA kung ano po ang magagawa natin dito at kakausapin po natin yung ating legal panel. Yan kung wala pong gagawin ang gobyerno. Kung wala pong gagawin ang administrasyon na ito sa mga ganito, tutulong po tayo. Gagawa po tayo ng bagay na makakatulong po sa gobyerno sa paghabol po sa mga ganitong mga bagay, mga gawi ng ilang mga opisyal ng ating pong pamahalaan na walang ginagawa kundi magpakapal ng kanilang bulsa. Bueno, patuloy po tayo sa ating pong mga iba pang impormasyon, iba pang mga balita dito po sa ating programa. Dito tayo, alamin natin ano ang latest sa Kongreso. Sa kabila po ng hinihinging 30 milyong pisong alokasyon, sa budget po ng Department of Interior and Local Government o kaya DILG para sa Decentralization and Constitutional Reform Advocacy Campaign, humihingi po sila ng 30 million pesos na dagdag po sa pondo, ay itinanggi po ng DILG na kanila pong isinusulong itong constitutional reform. Pinag-uusapan po pag sinabing constitutional reform, babaguhin po ang ating konstitusyon. Ngayon, sa House Committee on Appropriation, Budget Deliberation kahapon, ginawa po yan kahapon, kinwestiyon po ito ng Makabayan Black Representative Raul Manuel. Of course, sa title pa lang ng item, malinaw na po ang purpose. At sa paliwanag naman ni DILG Undersecretary Marlo Iringan, Undersecretary Marlo Iringan ng DILG, nakipag-iringan daw po kay Congressman Manuel, na wala daw po silang isinusulong na reforma sa konstitusyon. Yun naman ang paliwanag ni
ni Yusek Iringan. Pero matatandaan po natin mga kababayan na nung magkaroon ng o-taking ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa Palasyo Malacanang ay binanggit po ng Pangulo sa mga bagong membro na ang sabi niya, uphold the party's ideology and to push for federalism. So yun ang direksyon, ano? Ang sabi pa nga ng Pangulo na this is the first step towards federalism. Ngayon, dito po sa nasilip na itong hinihinging pondo ng DILG para sa decentralization and constitutional reform advocacy. So malinaw doon sa title na parang yun ang direksyon. Pero sa kabilang dako, sinabi po ni Yusek Iringan na ang kanilang tinututukan ay hindi naman decentralization, kundi devolution base po sa Supreme Court ruling na lumabas pa noong 2018. Hindi naman pala decentralization. Di dapat iba po yung title. Dapat devolution. Kasi kung decentralization and constitutional reform advocacy program, advocacy campaign, bakit nangangailangan ng ganong pondo? Kung ang direksyon naman pala yung pinag-uusapang devolution at ito ay yung pong devolution, tungkol po yan doon sa Mandanas Garcia ruling na nagsasabing ang internal revenue allotment o IRA ng local government ay dapat kasali sa national taxes. Ngayon, kailangan ba talaga ng budget na 30 million para dito? So yun po ang nagiging question. At si Pangulong BBM nito pong nakaraang buwan ng I think buwan ng Mayo, nagpahayag po na ilalabas niya ang executive order sa pagtatapos po ng 2023. So siguro mga December. Ito pong tungkol sa Mandanas ruling. Pagka tinihintay din po ng mga local government unit, medyo nagiging issue lang po kasi yung pagbibigay nitong pondo na ito, yung mula sa buwis, lahat ng buwis, may share po ang local government unit pagkat napakalaki po ng mababawas sa pondo ng national government kung ibibigay ng lahat. Kung totally i-devolve na po yung mga pondong yan, ibibigay na sa local government, malaki po ang mababawas na pondo. At nito pong nakaraang buwan, inirekomenda daw po ng DILG, ang sabi po ni Yusek Iringan, na ang panahon ng paglilipat sa marami pang responsibilidad, pagkat napakarami pong responsibilidad ng national government na ililipat po sa local government mula sa national agencies, papunta po sa LGU, ay i-move po sa 2024 hanggang 2027. So, ngayong taon, hindi pa po totally na ibibigay ang lahat ng yung maraming mga responsibilidad pagkat wala pa siguro wala namang pondo pa ang ating gobyerno dahil yung Mandanas ruling marami na pong nakolekta sa mga nakaraang taon na hindi naman naibigay sa mga local government natin. So yan po ang uusapan kung kailan ba talaga maibibigay yung pondo. Ngayon, yun ang mga taga-local government unit, taga-LGU, hindi naman sila masyadong atat na matanggap na ang lahat ng para sa kanila pagkat ipapasa naman yung lahat na din na responsibilidad ng national government o national agencies. So medyo pinag-iisipan din maigi kung anong dapat gawin. Hindi yung basta tatanggap ka ng malaking pondo, okay na. Siyempre, pag binabasa yung pondo, ganon din yung responsibilidad. Bababa din sa'yo. So yan po ang update natin sa Kongreso sa mga ginagawa pong pagtatalakay para sa pondo po ng ating pamahalaan sa darating na taon, 2024. At wala na po tayong oras napakabilis ng lahating oras. At tayo po ay pansamantalang mamamaalam sa ating programa, sa ating morning edition ng programang Sama Ka na Kabayan
Babalik po tayo mamaya sa ating panghapong edisyon. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay po lamang. Nagpapasalamat po sa inyong pakikinig. Ay huwag po kalilimutan muli. I-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa dito sa Margo TV, sa Facebook page at sa ating pong YouTube channel. So magandang umaga po sa inyong lahat at walang pasok ngayong araw na ito. Dito po sa National Capital Region, wala pong pasok ang mga pampublikong tanggapan at ang mga mag-aaral natin. Ako kasi simula pa lang ng pasok ng ating mga mag-aaral palagi na pong postponed, palaging kanseladong klase, palaging suspended. Kaya yung election din po sa barangay, yung pagsasampa po ng Certificate of Candidacy dito sa NCR, imbes na September 3, binigay po yung extension, magiging September 4 na. So para mabigyan po ng tatakpan po yung 2 araw na nawala. Kaya September po ang deadline dito sa National Capital Region. Pero sa ibang lugar na nagkaroon din ng pagkabala, mukhang September 3 ay hindi na po binago. Bueno, maraming salamat po sa inyong lahat at muli, isa pong magandang umaga. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.